Afternoon po mga kababayan. Sir, this is John, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is July 27, 2026 at tayo ngayon ay andito sa may Golden Phoenix Hotel dito sa Port Drive, corner ng Sunrise Drive, Barangay 86 Pasay at dadalhin po natin sa may Dominga Dormitory. So may Barangay 729 Malati, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo. Kasi po nakuha na po natin sila. Disclaimer na lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka-saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pahong dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Mabulit po tayo. Kayo lang po ba sasakay? Pwede naman dito siya. Hindi pwede pong patayo. Pahiga po. Dito na lang sana oh. Sige, dyan na po. Okay na po. We're only on the 7th month of the year. How is your budget holding up? Thank you po. Kasi pwede na rin sana dito para hindi na sa National Budget Circular. Ito po ay manggagaling sa existing appropriations ng DSWD at kung kinakailangan pa na ma-augment ang DBM, of course, sila ay makakapag-provide o magpo-provide ng karagdagan pa. Book kayo, Ma'am Sheila po. Sa inilabas na NDC or National Budget Circular. Now, ang pondo po ng DSWD, sapat naman po ito at makakatiyak tayo na hindi naapektuhan ang mga ibang programa at services ng ating pong ahensya sa pagpapatupad ng karagdagang intervention o assistance para sa ating pong mga kababayan. Pero for now ba, Asek, kasi di ba meron lang po yung bagyo sa Quiapo, di ba? Tapos meron pa tayong mga active volcanoes ito sa Calao at saka sa Mayor. Alam ko marami pa tayong mga nasa resettlement o yung mga nasa evacuation centers. For now ba, okay pa naman o in terms of assistance, yung mga food packs or medicines for them? Well, Danny, para naman sa disasters, separate kasi ang pondo natin dyan we use the quick response fund and that's replenishable. Kaya, sapat ang ating resources. Now, para mabilis yung pagtugon natin sa iba't ibang
DSWD. But we understand and we will respect if they're in the area, sinusupervise nila yung payout activities because again, sabi ko nga, we're using their resources, we're using their facilities, kaya we respect this exercising, their duties and their functions as a local officials. But again, in the actual distribution of financial assistance, DSWD personnel po ang in charge dito. So, okay. Yeah, that's of course yung pagpunta nila is exercise of their duties and functions as local officials. Kasi nga, syempre, tinitiyak din nila na maayos, orderly, and secure yung mga payout activities and other events na isinasagawa sa kanila pong conference. Oo nga, pero nakaka na kasi ka. Oo. Walang tarpaulins, walang areas, no? That's part naman of our monitoring and of course part of our coordination na ipapaliwanag. Pwede ba silang mag-speech, Asek? Well, pag may mga pre-programs, may mga reminders, pwede po nilang gawin, no? Kasi halimbawa, maalala sa kanila po mga constituents, but again, in the actual distribution, hindi po sila involved po. Okay, I think we understand each other. Salamat, Asek Irene. Thank you for your time. We appreciate it. Salamat, Peter and Danny. Magandang hapon. Thank you. Okay. So, ayos na. Okay na. Gusto mo pa i-date? Okay na. Okay, pasensya na po. Okay, ang oras. 1 minuto, maglipas ang ika-3 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan ng galoobo at kremang nakabara. Ang batang lagundi, Plemex. Okay na. Sandali lang po ha, babalik kami ni Danny just a very short while kasama si Dean Edna po sa pagpapatuloy po. At least the last 58 minutes bago mapakinggan natin ang 2026 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Keep it right here. State of the Nation Address 2026. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan ng galoobo at kremang nakabara. Ang batang lagundi, Plemex. Upo ng bata. Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, damdamang ginhawa. It's banana and orange flavor. Stay wise, Mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L. Lagundi Leaves is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, make a left U-turn. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Zero Pen Capsule. Maluwag ang pag-ingat, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. May tutukod, may maglilingkod, may kakatika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Rita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino, at John Awi Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Isleta at DZMM Teleradyo. Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Magkailangan na. May Plemex
ako. In 100 meters, make a left U-turn, then in 90 Tumutulong meters, pala turn si right. para tumigil ang pagkubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Flemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Flemex. Pitex Segundo L. Lagundili is the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga balitang kumpirmado, sigurado. Easy FM. Ang oras natin, 3:05 in the afternoon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Flemex. State of the Nation Address. In 60 meters, turn right onto Dominguez Street. The DCMM Special Coverage. Okay, balik ho tayo dito sa special coverage ng State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. Ikalima ho ito, Nasona. Na mangyayari in a few minutes. Nadalang minuto ito. Pero balikan natin ang ating guest. Walang iba kundi si Professor at si Dean L. Laconi. Ay, pagpapatuloy lang natin, nadinig nyo kanina yung sinabi ni Senate President Sherwin. Itong ginawa. Pinupunto nito, at sana nga, meron talagang counterpart sa Congress. At mula ito, bibigyan ng somehow relief itong mga, lalo na yung mga minimum wage earners na no income tax, hindi sila papatungan sa mga hazard pay, at saka yung mga ibang, let's say, overtime pay. What do you think of this? Na somehow, it would at least be a welcome development for yung mga nasa marginalized zone. Okay. Lalo na kung gagawin isang papakarang talaga. No, hindi siya katulad ng ayuda eh. I'm sorry to Para talk ma-sustain about ito. ayuda. O, ma-sustain kasi yun eh. Tama. The ayuda is more parang charity, na selective. Parang one time. Oo, at saka selective group lang. Ito kasi sa taxation, mas malapad kasi depende dun sa earners at saka yung taxable niya. So sa akin malaking taluwagan sa marami nating kababayan if ever mangyayari ito. So ako na-appreciate ko yung pagtingin ni Senator Gatchalian kasi he thinks very economic. Economista talaga. Economista talaga. Napaka-importante ito sa, di ba, very important component Oo. dito sa zona nito. Oo. Sabi niyo, very significant. Oo, significant yan. Sana mangyari, no? And then yung accountability rin, malinaw dyan eh. Kesa yung ayuda na selective lang yung Oo. titingnan mo, di ba? Yung mabibigyan, makikinabang. Tama. Pero, and it becomes political as well, Oo. di ba? Pero sa sistema nung taxes, mas may merong logic na yung ganito ang kinikita, ito yung Yeah. taxable, Oo. ito yung pwedeng hindi, di ba? Oo. So palagi ko it's more mas madaling ma-institutionalize. Oo. So go sana yon. Kasi malaking bagay, di ba, kung magkaroon sila ng relief in terms of yung buwis. Oo. Dahil binabanggit na, di ba, noong 2018, Oo. ang value ng isang daan, ngayon 75 pesos na lang. So, biro mo, in a matter of 8 years, Oo. yung purchasing power ng In 80 average meters, Pilipino Oo. ay talagang nawala na ko yung halaga. At saka yung benefit, damang-dama talaga nung mga kababayan natin na tinatax. Kasi malaking bagay yun eh. So yung kanina, binabanggit nyo rin, magandang punto rin ho, yung executive intervention, di ba, na sabi nyo na hindi, at least parang nakukulangan kayo in terms of, let's say, di ba, yung dapat ito naging role ng executive, pag merong mga ganitong kaso, pinupush, di ba? Oo. So, So, magandang yun, panukala na talagang, makakatulong siya ng malaki doon sa mga nasa ibaba na kababayan natin. Maliban doon sa parang more assertive sana yung executive, yung kaninang pinag-uusapan natin. Okay. Binanggit po kanina sa kanyang opening statement ni Speaker Boji D. Sa second regular session 20th Congress. Sabi niya, towards the end, sabi niya, dapat meron tayong bagong pamantayan na
ng paglilingkod at new standard of public service. Do you believe we can have that? Super kailangan na ang power, ang authority, ang posisyon ay simple ang pagsisilbi eh. So dapat meron talagang guideline na yung nasa posisyon that is more a privilege but it's a responsibility na gawin mo yung dapat gawin, no? Pagsisilbi. Yeah. So sa akin, it's no one will disagree dun sa sinabi ni Speaker, no? Yeah. In the past 2 years, whether we admit it or not, marami nang nangyari din na maganda sa Kamara, no? Sa lower house, yung kanilang mga probes and investigations. Ngunit, isa po sa sinasabi nga na priority, di po ba yung Anti-Dynasty Act? Eh, hanggang ngayon parang medyo matamlay, malagihay, at hindi maintindihan. Parang hindi parang na marami. O yan meron na parang ganun pero alam naman natin na medyo hilaw na hilaw pa. Actually, Peter, in terms of priority, nag-a-agree ako na siguro hindi priority pa yung sa anti-dynasty issue. Ang dami nating economic at saka yung nasa yung socio-economic bills or mga actions na dapat tingnan kasi yung nasa ibaba ang tinitingnan natin yung anti-dynasty ibang level kasi yun political yung ano doon no? Pero natutuwa rin ako na hindi muna siya pag-uusapan at this point kasi just to share nagpina-comment ako ng technical committee nung ilang versions ng anti-dynasty. Pero yung isa dito na nakasala, ito yung malabnaw na parang seryoso ba kayo sa anti-dynasty? Parang hindi naman, no? So yung sa Senado na version, medyo nagustuhan ko yon. Pero even in terms of prioritizing yung current priority ng bayan, wag muna natin sanang pabilisin, or hindi, priority, wag natin isabay. Hindi ko urgent siguro, pero in terms of priority, sa mga debate sa social media din, sabi nga nila, hindi pa natin nakikita yung koneksyon ng korupsyon at saka dinastiya na controlled by a number of, or just parang dominated by a number of, few political families, Pero tama naman yon, in the long run, magkakakonekta yan Pero ibig ko sabihin, sa kinakaya ng power natin, dapat mauna kasi, yung uto, diba? dapat ito ng kuryente, gano'n. But this is exactly, some say, this is exactly yung ugati ng corruption because they know they can dictate on a certain province, control the budget, and make sure na everybody happy. Pangalawa na lang yung ang papakinabangan ng mga mamamayan dito. Hindi po ba parang, that is the eternal temptation. Pero ang kasi Peter, yung gutom, yung kabuhayan, yung ekonomiya, medyo talaga yun kailangang harapin na agad, Pero yung isa kasi, political yun yung Nakikita ko access sa parang politika. pinupunto ni Dean, partner, yung parang, ang eleksyon, importante na yan dahil kung sino ang tamang iboboto. Correct. Dynasty. Pero ang isa rin, tingnan natin, may dalawang version yung version ng Senado at yung version ng Kongreso, ng House. Ang nakikita ko, mas mahusay, mas fair yung version sa Senado. Pero yung sa House, medyo may mga ilang katanungan kasi doon. So baka, So baka dapat parang suriin pa ng mabuti. At pag tinignan natin sa international, medyo question nila yung pero may right ang politiko na equal to sa for running in an election. So medyo kailangan gawing suwabe pa yung mga ilang punto. Hindi ko sinasabi na hindi siya mahalaga. Pero in terms of priority ng kababayan natin, yung gutom, yung kita, yung economic,
masakit sa kalooban eh. Kailangan mauna yun eh. Ayan, nag-wrap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam sa mga kasama.